Si William Henry Gates III o mas kilala sa pangalang Bill Gates, siya ay ipinanganak noong ika-28 taong 1955 at isang Amerikanong negosyante at isang philanthropist. Isa siya sa mga nanguna sa revolusyon ng mga microcomputer noong dekada 1970 at 1980. Itinatag niya ang kumpanyang software na Microsoft noong 1975 kasama ang kanyang kababatang kaibigan na si Paul Allen. Matapos ang unang paglabas ng Microsoft sa publiko, IPO, noong 1986, naging bilyonaryo si Gates noong 1987 sa edad na 31 na siyang pinakabatang bilyonaryo sa panahong iyon. Sa loob ng 24 na taon mula noong 1995 hanggang 2017, itinala ng Forbes magazine si Gates bilang pinakamayamang tao sa mundo sa loob ng 18 taon. Kabilang na ang 13 magkasunod na taon mula 1995 hanggang 2007. Noong 1999, siya ang naging unang centibillionaire nang umabot sa higit $100 bilyon ang kanyang net worth. Ayon sa Forbes, noong Mayo 2025, tinatayang mayaman si Gates na $115.1 bilyong na naglagay sa kanya bilang ika-13 pinakamayamang tao sa buong mundo. Ipinanganak at lumaki sa Seattle, Washington, si Gates ay nag-aral sa pribadong paaralan na Lakeside School kung saan niya nakilala si Paul Allen at na-develop ang kanyang interes sa computer. Noong 1973, siya ay nag-enroll sa Harvard University kung saan kumuha siya ng mga klase tulad ng Math 55 at mga kursong pang-graduate sa computer science. Ngunit huminto siya sa pag-aaral noong 1975 upang itatag at pamunuan ang Microsoft. Naging CEO siya ng kumpanya sa loob ng susunod na 25 taon at naging presidente at chairman ng board nang maisama sa korporasyon ang kumpanya noong 1981. Pinalitan siya bilang CEO ni Steve Ballmer noong 2000 at lumipat siya sa posisyong Chief Software Architect na hinawakan niya hanggang 2008. Umalis siya bilang chairman ng board noong 2014 at naging technology advisor kay CEO Satya Nadella at sa iba pang leader ng Microsoft, isang posisyong hawak pa rin niya hanggang ngayon. Noong 2020, tuluyan siyang nagbitiw sa board. Sa paglipas ng panahon, unti-unting binawasan ni Gates ang kanyang papel sa Microsoft upang mag-focus sa gawaing pilantropiko sa pamamagitan ng Bill and Melinda Gates Foundation, ang pinakamalaking pribadong charitable organization sa buong mundo na kanya at ng nooy asawa niyang si Melinda French Gates na pinamunuan mula pa 2000 hanggang 2024. Nakatuon ito sa mga larangan ng kalusugan, edukasyon, at paglaban sa kahirapan. Nakilala si Gates sa kanyang mga pagsisikap na puksain ang mga nakahahawang sakit gaya ng tuberculosis, malaria at polio. Matapos magbitiw sa pwesto si French Gates bilang co-chair matapos ang kanilang diborsyo, pinalitan ng pangalan ng organisasyon bilang Gates Foundation, kung saan si Gates na lamang ang tanging chair. Si Gates ay tagapagtatag at chairman din ng ilang iba pang kumpanya, kabilang ang Ben, Cascade Investment, Terra Power, Gates Ventures at Breakthrough Energy. Noong 2010, itinatag niya kasama si Warren Buffett ang Giving Pledge kung saan nangako sila at iba pang bilyonaryo na ibigay ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang yaman sa mga gawaing pagmamalasakit sa kapwa. Itinanghal siya ng Time Magazine bilang isa sa 100 pinakamaimpluwensyang tao ng ika-20 siglo noong 9/10/99 at tumanggap ng maraming parangal, kabilang ang Presidential Medal of Freedom na iginawad sa kanya at kay French Gates noong 2016 bilang pagkilala sa kanilang gawaing pilantropiko. Siya rin ay naging paksa ng ilang dokumentaryong pelikula at nailathala ang una sa 3 niyang planong memoir. Ang kanilang pamilya ay nanirahan sa Sandpoint area ng Seattle, sa isang bahay na minsang nasira ng isang bihirang buhawi noong siya ay 7 taong gulang. Nais noon ng kanyang mga magulang na tahakin ni Gates ang propesyon ng abogasya. Noong siya ay bata pa, ang kanilang pamilya ay regular na dumadalo sa simbahan ng Congregational Christian Churches, isang protestanteng reformed denomination,
Lumaki si Gates na maliit para sa kanyang edad at madalas siyang ibuli noong kabataan niya. Pinatibay ng kanilang pamilya ang diwa ng kompetisyon. Ayon sa isang bisita, hindi mahalaga kung hearts, pickleball o paglangoy papunta sa pantalan. Laging may premyo sa panalo at laging may parusa kapag natalo. Sa edad pa lamang na 13, nag-enroll si Bill Gates sa pribadong Lakeside Preparatory School. Noong siya ay nasa ikalawang taon ng high school, ginamit ng Mothers Club ng paaralan ang nalikom mula sa rummage sale upang bumili ng teletype model na 33 ASR terminal at ilang oras ng paggamit sa General Electric GE computer para sa mga estudyante. Naging interesado si Gates sa programming ng sistemang GE gamit ang wikang BASIC at pinayagan siyang hindi pumasok sa klase sa matematika upang ipagpatuloy ang kanyang interes. Sa mismong makinang yon niya isinulat ang kanyang unang computer program, isang larong tic-tac-toe na nagbibigay daan sa mga gumagamit na makipaglaro laban sa computer. Nabighani siya sa nasabing makina dahil palaging tama at maayos nitong isinasagawa ang mga utos ng software. Matapos maubos ang donasyon ng Mothers Club, naghanap si Gates at ang kanyang mga kaklase ng ibang computer systems tulad ng DEC PDP mini-computers. Isa sa mga ito ay PDP-10 na pagmamay-ari ng Computer Center Corporation, CCC. Ngunit nang mahuli sila, sina Gates, Paul Allen, Rick Wyland, at ang matalik na kaibigan at unang business partner ni Gates na si Kent Evans, na ginagamit ang mga bug sa operating system upang makakuha lamang ng libreng oras sa computer, kaya't pinagbawalan silang gumamit nito sa loob ng isang buong tag-init. Pagkatapos nito, bumuo silang 4 ng Lakeside Programmers Club upang kumita ng pera sa pamamagitan ng programming. Pagkatapos ng kanilang pagbabawal, nag-alok sila sa CCC na maghanap ng mga bug sa software nito kapalit ng karagdagang oras sa computer. Sa halip na gumamit ng system ng malayuan sa pamamagitan ng teletype, pumunta si Gates mismo sa opisina ng CCC upang aralin ang mga source code ng iba't ibang program tulad ng Fortran, Lisp, at machine language. Tumagal ang kasunduan nila sa CCC hanggang 1970 nang magsara ang kumpanya. Noong 1971, isang guro sa Lakeside ang humiling kina Gates at Evans na gumawa ng automated class scheduling system para sa paaralan, kapalit ng computer time at kaunting bayad. Nagsikap silang dalawa upang matapos ang programa bago ang kanilang senior year. Ngunit, sa pagtatapos ng kanilang junior year, namatay si Kent Evans sa isang aksidenteng pag-akyat sa bundok, isa sa mga pinakalungkot na araw sa buhay ni Gates. Kalaunan, tinulungan siya ni Paul Allen na tapusin ang sistema para sa paaralan. Sa edad na 17, nagtayo sina Gates at Allen ng kumpanyang Traf-O-Data na gumagawa ng traffic counters gamit ang Intel 8008 processor. Noong 1972, nagsilbi rin siya bilang congressional page sa US House of Representatives. Siya ay naging National Merit Scholar nang magtapos sa Lakeside School noong 1973. Kung saan nakakuha siya ng 1590 sa 1600 sa Scholastic Aptitude Test, SAT, at nag-enroll sa Harvard University sa taglagas ng parehong taon. Hindi siya nagtagal sa Harvard upang pumili ng major, ngunit kumuha siya ng mga kurso sa matematika, kabilang ang Math 55 at graduate-level computer science. Habang nasa Harvard, nakilala niya si Steve Ballmer na kalaunan ay naging CEO ng Microsoft. Pagkalipas ng 2 taon, iniwan ni Gates ang Harvard samantalang natapos ni Ballmer ang kanyang pag-aaral na may karangalang magna cum laude. Makalipas ang ilang taon, pinalitan ni Ballmer si Gates bilang CEO ng Microsoft noong 2000 at nanatili sa posisyon hanggang sa kanyang pagbitiw noong 2014. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Gates kay Paul Allen at noong tag-init ng 1974, sumali siya sa Honeywell. Noong 1975, nang mailabas ang MIT's Altair 8800 na nakabatay sa Intel 8080 CPU, nakita ni Gates at Allen ang pagkakataong magtayo ng sariling software company. Kaya't noong taon ding iyon, iniwan ni Gates ang Harvard.
Suportado siya ng kanyang mga magulang matapos makita kung gaano niya kagustong magnegosyo. Noong binasa ni Bill Gates ang issue ng Popular Electronics noong Enero 1975, nakita niya rito ang ipinapakitang Altair 8E800, isang bagong uri ng microcomputer. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa Micro Instrumentation and Telemetry Systems, MITS, at sinabi na siya at ang kanyang mga kasamahan ay gumagawa ng basic interpreter para sa naturang platform. Sa katotohanan, wala pa silang Altair at hindi pa sila nakapagsulat ng anumang code para rito. Gusto lamang nilang malaman kung interesado ang MITS. Pumayag ang Pangulo ng MITS na si Ed Roberts na makipagkita sa kanila para sa isang demonstration. Sa loob ng ilang linggo, gumawa sina Gates at Paul Allen ng Altair emulator na tumatakbo sa isang mini-computer at pagkatapos ay isinunod ang basic interpreter. Ginawa ang demonstrasyon sa opisina ng MITS sa Albuquerque, New Mexico at naging matagumpay ito kaya nagkaroon sila ng kasunduan na ipamahagi ang programang iyon bilang Altair Basic. Tinanggap si Allen bilang empleyado ng MITS at nag-leave si Gates mula sa Harvard upang makipagtulungan sa kanya noong Nobyembre 1975. Si Allen ang nagpangalan sa kanilang partnership na Microsoft mula sa pinagsamang mga salita na microcomputer at software. Ang unang opisina nila ay nasa Albuquerque at ang unang empleyado na kanilang kinuha ay ang dating kaklase at katrabaho nilang si Rick Wayland. Makalipas ang isang taon, tinanggal nila ang Gitling at opisyal na inirehistro ang pangalang Microsoft sa Secretary of State ng New Mexico noong Nobyembre 26, 1976. Hindi na kailanman bumalik si Gates sa Harvard upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Ang Altair Basic ng Microsoft ay naging sikat sa mga computer hobbyists, ngunit nadiskubre ni Gates na may kumalat na kopya ng software bago ito opisyal na ibenta. At malawak na itong kinokopya at ipinapamahagi ng walang bayad. Dahil dito, noong Pebrero 1976, sumulat siya ng isang artikulong pinamagatang An Open Letter to Hobbyists na inilathala sa MITS newsletter. Dito, inihayag ni Gates na mahigit 90% ng mga gumagamit ng Microsoft Altair Basic ay hindi nagbayad para rito at binalaan niya na ang ganitong gawain ay maaaring makasira sa industriya ng software dahil mawawala ang motibasyon ng mga profesional na developer na gumawa at magpanatili ng dekalidad na software. Hindi ito nagustuhan ng maraming computer hobbyists. Ngunit nanindigan si Gates sa kanyang paniniwala na ang mga developer ng software ay dapat bayaran ng nararapat. Noong huling bahagi ng 1976, naging independyente na ang Microsoft mula sa MITS at nagpatuloy sa paggawa ng mga programming language software para sa iba't ibang sistema. Lumipat ang kumpanya mula Albuquerque patungong Bellevue, Washington noong Enero 1, 1979. Ayon kay Gates, sa unang 5 taon ng Microsoft, personal niyang nire-review at madalas niyang muling sinusulat ang bawat linya ng code na ginagawa ng kumpanya. Habang lumalaki ang Microsoft, unti-unti siyang lumipat mula sa pagiging programmer tungo sa pagiging manager at kalaunan ay naging executive ng kumpanya. Noong Hulyo 1980, lumapit ang IBM, ang nangungunang tagapagtustos ng mga computer equipment para sa mga negosyo noong panahong iyon, sa Microsoft tungkol sa software para sa paparating nitong personal computer, ang IBM PC. Nagsimula ang koneksyong ito matapos banggitin ng ina ni Bill Gates ang Microsoft kay John Opel na noon ay CEO ng IBM. Una, iminungkahi ng IBM na isulat ng Microsoft ang basic interpreter para sa kanilang bagong computer. Ngunit binanggit din ng mga kinatawan ng IBM na kailangan nila ng operating system, OS. Dahil dito, itinuro ni Gates sa kanila ang kumpanyang Digital Research, DRI, na siyang gumawa ng sikat na CP/M operating system. Gayunman hindi naging maganda ang negosasyon sa pagitan ng IBM at Digital Research at nabigo silang magkasundo sa lisensya. Sa kasunod na pagpupulong, nabanggit ng kinatawan ng IBM
na si Jack Sams ang problema sa lisensya at tinanong si Gates kung makapagbibigay ba ang Microsoft ng sariling operating system. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpropose sina Gates at Paul Allen na gamitin ang 86DOS, isang operating system na katulad ng CP/M na ginawa ni Tim Patterson ng Seattle Computer Products, SCP, para sa mga hardware na halos katulad ng IBM PC. Nakipagkasundo ang Microsoft sa SCP upang maging eksklusibong licensing agent ng 86DOS at kalaunan ay binili ang buong karapatan dito. Inupahan nila si Tim Patterson upang iangkop ang OS para sa IBM PC at kalaunan ay naibigay ito sa IBM bilang PC-DOS kapalit ng isang beses na bayad na $50,000. Bagamat maliit lamang ang kita mula sa kontrata, nagbigay ito ng malaking prestihiyo sa Microsoft dahil ginamit ng IBM ang kanilang operating system na naging simula ng pag-angat ng Microsoft mula sa maliit na negosyo patungong pinakamalaking software company sa mundo. Hindi ibinigay ni Gates sa IBM ang copyright ng operating system dahil naniniwala siyang gagayahin ng ibang kumpanya ang hardware ng IBM PC. At tama siya, lumaganap ang mga IBM-compatible PC. Lahat ay gumagamit ng DOS na naging de facto standard sa industriya. Ang mga benta ng MS-DOS, ang bersyong ibinebenta ng Microsoft sa mga kliyente bukod sa IBM, ang nagpataas ng katayuan ng Microsoft bilang pangunahing manlalaro sa industriya ng software. Agad namang kinilala ng media ang malaking impluensya ng Microsoft sa IBM PC at tinanong ng PC Magazine kung si Gates nga ba ang the man behind the machine. Noong Hunyo 25, 1981, pinangunahan ni Gates ang restructuring ng Microsoft, kung saan muling inirehistro ang kumpanya sa Washington State at ginawa siyang presidente at chairman ng board, habang si Paul Allen naman ang naging vice president at vice chairman. Noong unang bahagi ng 1983, umalis si Allen sa kumpanya matapos ma-diagnose na may Hodgkin lymphoma, na tuluyang nagtapos sa kanilang formal na partnership. Bago pa ito, nagkaroon na sila ng tensyon dahil sa hindi pagkakasundo tungkol sa equity, pagmamayari sa Microsoft. Gayunpaman, naging maayos muli ang kanilang samahan makalipas ang ilang taon. Magkasama silang nag-donate ng milyon-milyong dolyar sa kanilang dating paaralan na Lakeside School. Nanatili silang magkaibigan hanggang sa pagpanaw ni Paul Allen noong Oktubre 2018. Noong Nobyembre 20, 1985, inilunsad nina Bill Gates at ng Microsoft ang unang retail version ng Microsoft Windows bilang tugon sa kompetisyon mula sa Apple Macintosh GUI, na noon ay labis na kinagigiliwan ng mga mamimili dahil sa simple at madaling gamitin nitong interface. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang operating system mula sa DOS hanggang sa paglabas ng Windows 95, na unang nagtagong default ang DOS prompt upang maging mas user-friendly. Pagkaraan ng halos isang dekada, ipinakilala ang Windows XP, isang taon matapos bumaba si Gates bilang CEO ng Microsoft. Ang Windows 8.1 naman, ang huling bersyon ng operating system na inilabas bago iniwan ni Gates ang pagiging chairman ng kumpanya noong Pebrero 5, 2014 at ipinasa ang posisyon kay John Thompson. Mula nang iwan ni Bill Gates ang pang-araw-araw na operasyon ng Microsoft, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawaing pangkawanggawa, philanthropy at iba pang mga proyekto. Noong Pebrero 2014, bumaba siya bilang chairman ng Microsoft upang maging technology advisor ng kumpanya sa layuning suportahan ang bagong CEO na si Satya Nadella. Si Gates ay madalas ding nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng panganib ng superintelligence, sobrang talinong artificial intelligence. Sa isang Reddit Ask Me Anything, sinabi niya, "Sa simula, ang mga makina ay gagawa ng maraming trabaho para sa atin ngunit hindi pa super intelligent. Positibo ito kung mapangasiwaan natin ng maayos. Pagkalipas ng ilang dekada, magiging napakatatalino na ang mga ito at dapat na itong ikabahala." Sumasang-ayon ako kina Elon Musk at iba pa tungkol dito at hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong hindi nag-aalala. Noong Hunyo 2019, umamin si Gates na ang pinakamalaking pagkakamali niya
ay ang hindi pagkapanalo sa kompetisyon laban sa Android sa larangan ng mobile operating system. Ayon sa kanya, may kakayahan sana ang Microsoft na maging nangunguna sa merkadong iyon, ngunit naaapektuhan sila ng antitrust case noong panahong iyon. Bilang isang nanguna sa revolusyon ng mga microcomputer noong dekada 1970 at 1980, itinatag niya ang kumpanyang pang-software na Microsoft noong 1975 kasama ang kanyang kababatang kaibigan na si Paul Allen.